Paano ba natin pagtatagumpayan ang mga temptations sa buhay natin? Yes, Lord, I have faith. Nananampalataya po ako sa iyo, Panginoon. Pero gusto ko pong pagtagumpayan yung mga tuksong dumarating sa buhay ko. Kasi ang tukso, hindi naman lalayo yan kahit nung kanta mo. Si Jesus Christ nga, hindi nilayuan ng tukso eh. Di ba? So anong gagawin po natin para pagtagumpayan yung tukso na dumarating sa buhay natin? Number 1, through resisting the devil. Resisting the devil. Sabi ko nga kanina, sabi ko nga sa inyo, si Satan, wala siyang power sa iyo. Hindi niya kayang hawakan ng kamay mo, hilahin ka para magkasala. Pero kaya mo siyang i-resist. Ang sabi sa Santiago chapter 4 verse 7, sabi niya, submit yourself then to God, resist the devil and he will flee from you. The Bible says, the Word of God says, you have the power to resist the devil. Second, how will you become victorious and defeat temptation? Through the Word of God. Of God din. No? Kasi sabi ng salita ng Panginoon sa Hebrew chapter 4 verse 12, ganito. According to Hebrew chapter 4 verse 12, sabi nito, for the word of God is alive and active, sharper than the double-edged sword. It penetrates even the dividing soul and spirit, joints and marrows. It judges the thoughts and attitudes of the heart. Sabi niya, ang salita ng Diyos daw, parang tabak na magkabilaan ng talim. Tumatagos hanggang sa pinag-iwalayan ng kaluluwa at ng espiritu. So mga kapatid, mahalaga ang salita ng Panginoon for us to overcome temptation that comes in our life. Amen po ba? And the last thing is through the Spirit of God. Mga kapatid, you have the power of the Holy Spirit. Because the Bible says, sabi niya sa Acts chapter 1 verse 8, but you will receive power when the Holy Spirit comes from you. Ang lahat ng anak ng Diyos, may kapangyarihan, may power ng Holy Spirit. And that power of the Spirit will give you victory to defeat temptation in our life. Amen? Kailangan po natin i-honor ang Holy Spirit sa buhay natin. Huwag po natin siyang kalimutan. Amen po? Jesus Christ died on the cross. Namatay ang Panginoong Jesucristo sa cross, hindi para sa wala. Hindi para sa wala. Because Jesus Christ died on the cross to give you victory. Jesus Christ suffered to give you victory.